good evening guys. Welcome sa ating Asasi Gold Batch Strategy. A strategy na inumpisahan ni Hopi Plaka sa kanyang isang PDF files. Then inaral nga natin siya last year. Last year pa siya, no? Pero mga late quarters or third quarter last year natin siya nabasa. Napakaganda kasi nitong Gold Batch. Papaliwanag. So this webinar is brought to you by Tickmill. And of course, our community, Asasi Crypto and Forex community, we are dedicated na free yung ituro natin. Soon, magkakaroon pa tayo ng mga normal na mga strategy. Pero as I mentioned before, para dun sa mga newbie, you have to focus muna sa isang simple na strategy. Ngayon, ito medyo simple, kaya lang, you have to be a mechanical sa pagtitrade. Napakahalaga yon. Ibig sabihin ng mechanical, kung anong nakalagay dyan, doon ka lang magte-trade. Doon tayo natatalo yung karamihan. Binabago yung trade, kung wala naman yung criteria na buo, tumapasok pa rin. And I'm also guilty of that. No? Pero yung pinaka-importante, sabi nga natin yung risk management. 0.01, 0.02, o $5 ka lang, $10, $20, 50 to 100. Medyo malaki na yon. Yan. And normally ako 50, 50 ang pinakamalaki. Minsan may time na nagwa 100 ako. Depende sa strategy, no. Now, my point here is mechanical. Dapat kung ano yung trading plan mo, sundin mo. So, ito, marami tayong trading plan na pag-uusapan with Asasi Gold Batch. If you remember. Ngayon, coach, paano ba ikaw nagsimula talaga dyan? So, first of all, i-share ko lang sa inyo, no, yung first screen natin. Okay. Aha. So, una muna pala, sorry, no, pag-usapan natin, paano ba nag-umpisa tong Gold Batch? Kasi, nung 2022 mentorship ni ICT, meron siyang mga ranges na sinasabi. Pero may sinasabi siya na yung every swing high and swing low, tinitrade niya. Pero hindi niya sinasabi yung kabuuan kung paano niya nakukuha yung algorithm na yun. Okay? Pero kung makikita nyo, yung power of 3 tsaka accumulation, manipulation, distribution, napakahalaga sa kanya. Ngayon, once na na-study nyo yung Gold Batch, makikita nyo na si Mr. Hopi Plaka na totoo about Michael Huddleston na ICT niya. Okay, na yung mga fair value gap. Kasi kailangan ng matindi, 'di ba, ang daming fair value gap, pero asan yung totoong fair value gap na magba-bounce yung price? Yun yung pinag-aralan natin. Actually, this is part 4 actually na ng presentation natin sa Gold Batch. Meron na tayong 3 video. So I hope napanood nyo na yon. And then, ang maganda niyan, may predetermine na tayo na level na indicator sa trading view nga lang. So, from trading view, lilipat ka, papasok ka ngayon sa ating MT4 para mag-trade. Now, okay. Ang good news din ito, meron pa akong good news. Later on, sasabihin ko yung good news. Yung mangyayari dito. Now, ang isang maganda dito, medyo mabigat lang kasi kung aaralin mo to, dapat may knowledge ka sa mga fair value gap, liquidity sweep, which na-discuss na naman natin yan sa SMC, sa price action SMC. Okay? So now, pag-uusapan lang natin tong Gold Batch. Ano nga ba ito? So first of all, nanggaling to sa PDF na ginawa ni Hopi Plaka. Ito yung Gold Batch strategy. So ito muna, papakita ko sa inyo yung ating PDF. Okay? Binibili to actually. Hindi to libre. May makikita man kayong pirated, no? Pirated. Ito yan. Okay? May makita man kayong pirated nito, pero hindi naman magiging updated, which ka-update lang ni Hopi Plaka nung last December. Dito lang last December. Ito yung pinaka-latest niya. Tsaka dito, mas inano na niya, by no means, this book
claims to solve enigma. Okay? Dati medyo tinitira niya si ICT yan. Pero ngayon, like ICT say, we can explore the wonderful world of Goldbatch and Power of Three. But any match to ICT concept is pure coincidence. Ginawa niya ng coincidence. Pero sa mga previously, kung makikita mo yung mga luma, sinasabi niya na ito yung hidden. Ayaw niya kasing magkaroon sila ng gap ni ICT, ni Michael Huddleston. Pero regardless of that, totoo kasi, no? Kung napanood yun, napakaganda. So, paano ba lumabas itong may ang ating gold batch? Pasimplihin lang natin, no? Familiar kayo sa AMD cycle, ano? Okay. Ito, define the dealing range. Mahalaga kasi yung range, no? Yung lower, yung kung saan naglalaro yung price, malaman mo. Yun yung area, ma-define mo. Ngayon, with the help of algorithm ng price, tsaka algorithm ng power of 3, yan, no? Medyo mabigat yan. Ito yung sa time. And then sa algorithm ng power of 3, which, ito, pakita ko lang sa inyo kung gaano yan. Saglit. Medyo ano to, ayan, calculating yan. Kinalculate ang power of 3 hanggang sa lumabas itong gold batch na ito. Okay? Yung mga PD array area. Yung rejection block, order block, fair value gap, liquidity, so on and so forth. So at least dapat may idea kayo dyan. Pero ginagawa ko, tinatry kong pasimple. Hindi mo kailangan ng fib kasi nga may predetermine na tayo na, na gold batch. No? So kung makikita nyo dito, bigyan ko kayo ng sample, yan, predetermine na yung ating gold batch na indicator. That's the good thing. Now, pag-uusapan natin muna, ano ba tong gold batch strategy criteria? Wala ito sa libro ni Hopi Plaka. Okay? So, minodify natin yan, okay, with other, yung merong isang strat na hawig niyan, so hinanapan lang natin. Similar din yan, sabi ko nga, similar lang din yan kay ICT. Pero ito, gumagamit na talaga tayo ng gold batch indicator, predetermined. Okay? Dito rin, mababasa nyo, ayan, napakalakas nito guys, to be honest. Yung equilibrium, yung mga gold batch level na yan, magugulat ka. Pinakita ko na yan sa part 1, part 2 no, ng ating video. So, double check ko lang. Teka lang hanapin ko muna yung, alam ko meron na tayong video niyan eh. Saglit. Gold batch. Why? Saglit lang. YouTube. Anong nangyari? Iba na nakapasok. Okay. Ayan. Kung makikita nyo, gold batch, meron tayong tatlo. Make sure lang napanood nyo na rin yung iba dito. Una, introduction sa gold batch. And then, ayan, may tatlo na tayong, marami na pala. Actually, 1, 2, 3. Tapos ICT, makikita nyo, medyo marami tayo dyan. So, yung una, ayun, kasi may full webinar tayo. Ito yung tinuro ko lahat. Kung mapapansin nyo, maraming nanonood nito. So, part 1, introduction pa lang yan. Part 2, ito na yung indicator naman, in-explain ko. Part 3, mga trading plan. So halos, pero hindi ko diniscuss yung ASASI na trading plan dito. Okay, hindi ko na-discuss. And then dito, kahit hindi pa rin, full webinar na. Pero gagawin natin, hahati-hatiin natin yan ng Gold Watch, bale, pumapatak. Ito ay magiging part 4. Okay, so ganun na rin ang gawin natin. Pero ang gagawin natin, tatawagin natin itong ASASI GB Sniper. O tingnan natin kung anong magandang pangalan dito sa ating. So combination na to ng mga natutunan ko with the gold batch. So para madali, doon na tayo. So guys, meron ditong criteria.
ito yung tinasabi ko sa inyong mechanical. Pagka sinabi kong mechanical, susundin natin yan. Okay? Susundin natin yan sa yung mechanical na yan. Pero bago tayo mag-discuss dyan, sino dito ang hindi nakakaintindi ng liquidity? Meron bang hindi nakakaintindi sa inyo ng liquidity, guys? Mayroon ba hindi nakakaintindi ng liquidity? So, una muna, ito, yung fair value gap, mahalaga yan, okay? Yan yung imbalances. So, nakikita ba? Malinaw ba yung sounds? Malinaw ba yung ating presentation? Can you type 1 kung malinaw naman? Sa chat tayo. Okay. Okay, so malinaw yung presentation. So, alam nyo, naiintindihan nyo ang fair value gap, correct? Liquidity void, hindi natin di-discuss, pero ano yan, maraming fair value gap yan, magkakasunod. Halimbawa, ayan, katulad niya, makikita mo dito, 1, 2, 3 ang nakikita ko na fair value gap, magkakasama. So, liquidity void yan. Now, yung, ang isa pang kailangan nyo, itong hindi liquidity sweep eh. Oops, hindi inducement yung napasama ko pala, sorry. So, hindi dapat inducement yun. Tanggalin ko lang ha. Liquidity grab dapat. Saglit, kuhanin ko siya. Mhm. Actually, naisama ko to sa lesson ng Elliott Wave din. Pero sabi ko nga, bihirang-bihira ako magturo ng Elliott Wave. Pero let's see pagka ano. Kuhanin ko lang yung liquidity sweep na yun, nawala. Ayun. Okay, copy. Yun, okay. Mali pa rin. Okay. Ito na lang, ano, may tinatawag tayong liquidity. Ito yung liquidity natin, then liquidity sweep. So, yan, merong, halimbawa, kuhanin ko rin yung isa. Maganda kasi talaga yung presentation na yun. Yung liquidity, kailangan naiintindihan ng bawat isa. Okay, yung liquidity na tinatawag. Ayan, okay. Nakikita? So, ito yan. Yung liquidity refers to the highs and lows ng ating or ng market. Okay, clear lang natin ang drawing. So when we talk about liquidity above and below swing highs and lows, we are referring to the concentration of unfilled buy or sell orders in those areas. So yun yung mga hindi pa nababalikan na mga area, yan nagkakaroon ng equal low. So pagka gumagawa ka ng trend line, may mga order din dyan, sell side liquidity, meron tayong buy side liquidity. Pero huwag niyong gaanong intindihin yung mga technical term. More on liquidity tayo. Okay, katulad niyan, liquidity, yung liquidity niya. So kailangan, ang sabi doon sa pinag-usapan natin kanina, kailangan merong liquidity sweep na nangyayari. Halimbawa, ito, niliquidate niya yung mga order dito. So instead na dapat magbabay, ayan yung stop loss. Kasi mangyayari niyan, kung ako, halimbawa lang, retail trader, wala akong ganong idea, kada dito, ito stop loss ko, magbabay ako dito. Okay? Eh yan, bumaba. Katulad niyan, magbabay na ako dito, stop loss ko. Nagbay siya, bumibinagsakan siya. So, na-liquidate yan, o liquidity sweep ang tinatawag dyan. Okay? So, sample lang yan ng mga liquidity. Stop hunt ang tawag ng iba. So, yan yung isa sa mahalaga na naintindihan natin. So, liquidity. Ngayon, dito na tayo. Pwede nyo i-take note to o screenshot nyo. Ano ba yung mga criteria natin? Okay. Halimbawa, pumasok ka sa criteria to, at least wala ka pang 2 beses na talo. Okay? Tapos, kung nakaisa ka na, pwede ka na mag-stop kung stop ka na doon. Kasi sa totoo, mahirap makahanap lagi na merong criteria ng gold batch strategy. Ngayon, primarily guys, malakas to sa Euro USD tsaka Pound USD, GBP USD. Ito, okay? Itong ating pero sa gold, gumagana rin ito sa gold. Mamaya papakita rin natin 'yan. Gumagana rin 'yan sa gold. Ah
Ano pa ba? Pwede nyo siyang i-try sa ibang mga pairs, wala tayong problema dyan. So primarily lang, okay siya sa Euro USD, pero nakita ko rin siya, gold gumana. Nakita ko, na-testing ko siya. So pwede nyo siyang i-testing. Medyo, hindi siya sobrang hirap, to be honest. Okay, so now, kailangan mag-draw ka ng may liquidity na tinatawag. Merong liquidity kang nakikita or liquidity sweep. Tapos, ang setup natin, 5 minutes lang. Ngayon, eto na, papasok na tayo na dapat ang setup ng ating, una, ano ba yung indicator na kailangan natin? So, ang indicator na kailangan natin dito is yung Promocage na tinatawag. Okay, so tanggalin natin to para lang makita. Gawin natin, pakita natin tong USDT na to. Okay? So, paano ba ako kukuha sa trading view? Actually, dalawa ang ginagamit natin dito. So, pagka tinype mo ang gold batch, dalawa yan. Si AMD, Promocage. Ito ang mas gusto ko, personal ko lang. Okay? Meron din tayong DMN. Kaya ayoko yata ng DMN, biglang lumiliit yung bar pagka naka-on siya. So, pero parehas na parehas lang yan. So, ito yung Promocage and then ito yung yan. Kung makikita nyo, both yata naka-28 yan. Tanggalin natin to. Okay, both naka-28, 27 pala. 243, nakalagay siya sa 243. Then ito, naka-243 rin. Okay. Makikita nyo, parehas na parehas. Ito yung kay Promocage. Ito yung predetermined level. Pagka sinabi kong predetermined level, hindi ikaw ang gumagawa niyan, ha? Ha? Para isn't the current symbol. Cart bar play. Okay. Mamaya tayo mag-ano. O, punta tayo ng iba. Ayaw niya mag-replay. Gusto ko kasi siya mag-replay eh. Okay. Market cap pala to. Sorry. Kaya, punta tayo ng DXY. Yan. Okay. Yan. Ito yung predetermined level. So, kung mapapansin nyo yan, kung yan ay lilipat tayo dito, nagbabago yung level na yan. Okay, nagbabago yung level na to. Dito tayo sa 30 minutes. Nakakasunod pa? Okay. Palitan natin. Naka 243 kasi yan eh. Sa 27, makikita mo, nagbabago yan. Pero 243, ginagamit ko madalas din yan pagka mga big. Pero dito sa criteria natin, yung sensitivity na ginagamit natin ay, pause ko lang, ayan, nagbabago yan. Okay. Yung sensitivity na ginagamit natin dito ay 27 naman. Yun yung power of 3 na pinag-uusapan natin kanina. Yan, bumaba na yung 27. Kasi yung 27 na yun, mas maliit yung range na pinaglalaruan ng presyo. Okay, yung pinaglalaruan ng presyo. So, meron tayong mga gold batch level. Yan, yung mga makikita natin. Ito, hindi na natin ginagamit ang FIB dahil nga, ang pinakamaganda nito, gumawa na sila ng indicator. So, merong mga level-level yan. So, yan, saglit. Imagine niyo yan, ginamit pa nila yung formula na yan para lang maintindihan ang gold batch. So, gold batch conjecture is one of the oldest as best known unsolved problem in number theory na nilagay nila sa dealing range, no? Dealing range ng presyo kung saan nagkakaroon ng algorithm o galaw ng presyo. So now, balik tayo kay dito yata ko nilagay, no? Okay. So parehas lang to So at least makita nyo. Okay, now balik tayo dito. So align dapat so ang mangyayari natin, yung gold batch natin dapat naka 27.
na indicator. So meaning, yung power of 3 number niya, 27 nakalagay. Okay? Pagkatapos, dapat, saglit, meron tayo nito. Dapat, sorry, nawala tayo. Ayan. Bakit? Ayan. Tapos, dapat, meron siyang OB na na-form in OB level. Ngayon, baka itanong nyo, Coach, ano ba yung order block? Check ko kung meron dito. Tinuro natin to eh. Ito yung accumulation, manipulation, distribution, power of 3. Napakalakas niyan. Order block, meron ba dito? Yon. Okay, order block, yan yung bearish OB, yan yung last bullish candle. Ganito na lang, pasimplihin lang natin. Di ba nagpalit ng swing? Una, bullish, puro green, madalas green candle, di ba? Pagkatapos ng green candle, biglang magpapalit siya. So, kunyari dito, pataas ang market. So, green, red, green, 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 green. Tapos, nag-green siya. Right? Nagkaroon tayo ng swing dito. Reversal. Yung momentum naging bearish. Ibig sabihin, yung last bullish candle, pwede mong consider na OB yun. Ngayon, ito. Dapat, yung OB, may body sa OB level din ng gold batch. Di ba mayroon tayong indicator kanina? Yung OB level nun, ganun. Same way here. Kung pula-pula-pula, majority pula kasi babagsak, biglang magre-reverse, so meron tayong bullish OB. Hindi natin kailangan ng indicator dito, baka maguluhan lang kayo. Kasi minsan sasabihin ng indicator, OB yun. Okay? Pero hindi naman sa paningin. So, kailangan may body. Hindi pwede ring weak, no? Weak yung tumapat sa OB level. So, ano yung OB level na pinag-uusapan natin? So, ito yun, guys. Okay? Kung makikita nyo, ito, OB. Dito sa ilalim, sa baba, may OB rin na tinatawag. So, ibig sabihin, dapat dyan may OB na lumalabas. So, for example, mamaya na natin bibigyan yung paliwanag dito. Okay? So, nakakasunod tayo. Medyo mahirap yung topic, no? Hindi pa sobrang hirap. Pa sa mga newbie, medyo mahirap. So, una, yung fair value gap, dapat alam natin. Tapos, may liquidity. Parang ito, may liquidity to. Ayan, consider ko yung liquidity, yung area na to. Yung isang example kung isa dito, ito medyo questionable kung liquidity sa iba to. Pero sa akin, makonsider ko kung ito pagbabasihan ko, possible ni-liquidate niya. Or, pwedeng ito. Ito yung liquidity niya. Or, kung pupunta ka sa higher time frame, ito, niliquidate niya yung area na to para dito sa liquidity sweep ng area na yan. So, marami kang pwedeng makita. Normally, yan yung liquidity. Now, nasaan tayo ngayon? Okay. Saan ang entry natin? Ang entry natin sa FBGB level. So, yung FBGB level, hindi tayo kasi makakuha ng ano dito. FBGB level, papatak na ito. Nakikita nyo tong FB na to. Okay. Kung short yan, ito yung FBGB level natin. Saan ba ako magdodrawing? Brush, okay. Ito yung FBGB level, di ba? Yan, FBGB level yan. So, kung short yan, at least ito daw ang entry. Sa strategy, yung iba, dito sa gitna sila nag-e-entry. Bakit yung tayo dito kaagad? May time kasi na ito lang ang sinusundot ng presyo. Tapos, babagsak na siya. Okay? Nakukuha? Pero yan yung FB level na tinatawag. Sa baba naman, meron din tayong FB level. Fair value level. Ito naman siya. Kung maglolong naman tayo. Marami tayong example niyan. So, very good na naiintindihan natin yan. Una, kailangan may fair value gap sa fair value mismo. Okay, dito sa FB. And then, una, may liquidity sweep. Ano yung mga dapat natin tandaan? Ito mismo.
strict tayo na M5 setup. Okay? Align sa daily bias. Ngayon, dito natatalo yung iba. Minsan, walang order block talaga. Fair value gap lang ang lumabas. Pumapasok sila. Possible matalo ka. Now, ang stop loss, coach, saan ang stop loss ko pagka ganyan? Normally, ang stop loss mo sa pinaka-low o sa pinaka-high. Okay, medyo malaki yan, guys. Sa totoo, medyo malaki yan. Pero sa 5 minutes, hindi ko gaano makikitang masyadong malaki. Siguro minsan, pagka nagdi-discuss tayo, itatry natin. Kaya lang mahirap mag-abang. Sa totoo, hindi laging lumalabas to gabi-gabi. Kaya nga hindi ako nagtitrade din gabi-gabi kung dito lang ako nakafocus. Kaya lang, ayun nga, kung marami kang alam na strategy, dapat mechanical ka doon. Hindi pa pasok ka ng pasok. Okay, so ito dito ang stop loss. Sa low o sa high, nakita niyo to. So ang mangyayari dapat dito ang stop loss niyan. Ayan. Okay? Magso-short tayo. Ang entry dito. Okay, may FBG dyan. Now, ito pa. Ang setup ng iyong ano ba to? Okay. Ang setup ng iyong indicator na gold batch level promo cash, maganda, wala kayong ibang gagalawin, pero maganda, yung pinakababa, puntahan nyo, nakacheck yung mark FBG. Kasi katulad yan, walang FBG, yun, natanggal. So, mano-mano ako mag-FBG. Pero dahil marunong na ako, ayan, nakikita ko. Pero kayo, so lalabas lang yan kapag may FBG sa FB zone. Di ba? Katulad yan, lalabas lang siya pagka may FBG sa FB zone. Okay? Now, tingnan natin, no? Meron tayong sample dito. Bago tayo pumunta sa mismong actual na trading view, meron ako mga nakita dito na gagalawin natin. Saglit ha. Kuhanin ko lang siya. Nawala. Sorry guys. Gold batch. Okay. January 28 webinar. Okay. Ito yung sample natin. Nakikita? Klaro? Can you type 1 kung klaro? Gusto ko lang makita kung buhay pa lahat. Sorry, type 2 tayo, type 2. Kung okay, nakaka-follow tayo. Type 2, gusto ko lang makita kung talaga nakaka-follow. Type 2, good. Okay, kung mapapansin nyo tayo ngayon ay nag-downtrend. Inabot niya yung low. Okay. Dito sa area, double check ko kung tama itong 214B. Sige, tingnan natin. So may OB dito. Nagkaroon tayo ng liquidity sweep dito sa area na to. Yan. Punta tayo sa next picture. Yan. Ayan. Nag-create siya ngayon ng fair value gap. Ang fair value gap na kinrate niya ito. Actually, yan. Sa area na to. Pero, ang entry natin ay sa taas ng FB. Hindi sa mismong fair value gap. Kasi ito ang original sa algorithm na original na fair value. Okay, ngayon ang ating stop loss dito. Okay, diyan yung ating stop loss. Saan ang take profit, coach? Ang take profit laging sa EQ. Okay, gusto niyo mag-partial kayo diyan, partial kayo diyan, then full take profit dito na. Okay? Kakasunod. Ngayon tingnan natin Ang nangyari diyan, gumalaw yung presyo. Marami pa tayong example mamaya. Okay, gumalaw yung presyo, umuntog siya ngayon dito sa ating FB level. Ngayon, ito yung OB ng 5 minutes. Tandaan nyo, di ba? Anong sabi natin sa OB? Kaya lang naging dilaw dito. Ang OB, yung swing natin, yung last candle no, na bearish, kung bullish tayo. So, bullish OB yan. Okay? And then, nag-create ng fair value gap dito. May liquidity, ito liquidity natin. Okay? Yung liquidity na to. 5 minutes yan, Euro, US dollar. Now,
kita nyo, ang nangyari, anong resulta? TP siya dito sa EQ. From here to here. 'Di ba? So, hindi laging lumalabas yan, guys. May oras ba yan, coach? Wala, to be honest. Pero syempre, saan madalas ang galaw ng volume? It's either New York session, ngayong mga oras na to onwards until London session later on. Ayan yung magaganda yung galaw ng market. Pero walang oras to na katulad ng silver bullet na 10 to 11 p.m. Philippine time. Okay, ganun lang ang silver bullet 10 to 15 ano. Kaya nga parang similar lang din ito ni silver bullet. Pero wala ang silver bullet ni dito. So, wala siyang ginagamit na indicator. Okay, na promo catch. Okay, now kung mapapansin nyo, ito ito yung sample na natin dito na kung titignan nyo, kuhanin ko lang to. Okay. So nag-form tayo ng FBG. Pagkatapos noon, yung BR level, doon siya nag-bounce. Yan, ni-respect niyo yung ating BR level. Okay, respected. Okay, tapos nag-TP tayo dito. Ngayon, tingnan mo, kung hindi ka nag-TP, tingnan mo, laki ng binaba niyan. Okay? So, laging EQ lang ang ating TP. Take profit. Okay? Klaro? Nakakasunod? Ngayon, i-share ko ito. Yan, i-share ko ito. Yung PDF natin, guys, to be honest, libre ito. Meron pa tayong example, na ano lang tayo. Libre kong ibibigay yan kung kayo ay member ng GC. Ganun na lang. Kasi iniisip ko kung kailangan nyo pa mag-deposit, i-PM nyo pa ako. Pero no problem yun. Ngayon, ito naman. May Discord talaga sila. Ang problema ko, hindi ko under tong Discord. Under yan nung gumawa ng PDF. Ngayon, meron tayong link diyan. I-share ko 'yan sa mga nanonood ng recorded, no? Tagleta. Sa mga nanonood ng recorded kasi sa mga nanonood ng recorded, pwede niyong puntahan 'yan. It's either without Discord access. Pero wag na lang kung kaya maganda to, andito rin yung ibang explanation nila. Actually, detalya, masyadong marami na to. Kung newbie ka. Pero kung marami kang time mag-aral, tulad ko, yan. Pero hindi ko, sa totoo, hindi ko pa na-explore to. Kasi, more on ako dun sa basic, hinahanap ko kung saan yung magandang trade, kung saan i-backtest ko, magre-real money trade ako, then isineshare ko yan sa community. Okay? Kaya nga, soon, magkakaroon din tayo ng iba pang mga i-share ng mga tao. O mag-i-share tayo nung mga tao na pwedeng tumulong sa atin ng strategy nila. Okay, so now, hindi ko maalala kung magkano to pero i-share ko sa inyo yung link, yung with Discord access ngayon. Tingnan ko ibigay ko sa chat. Kung gusto nyo talaga para magkaroon kayo. Sa Gumroad to, teka lang Pagka kinlik ko, magkano papatak? Alam ko pag Philippines mura Ito siya. Patak siya ng ilan ayun, 28 euro lang. 28, almost $30. Ayan, 28 euro. From 71 euro. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng rating, 139. Then sa product ng Philippines, and using this link, dahil Pilipinas pala to, nagbigay sila ng 60% discount. Okay? Ang habol nyo lang dito is with Discord access. Para ma-access nyo to, pagka may bagong PDF, ngayon, pwede naman mag-share ako ng bagong PDF. Kaya lang, i-share ko lang yon kung kayo ay member ng ating Tickmill. Okay? Na exclusive GC. Okay? Ito yung Tickmill exclusive GC natin. I-share ko yan dito. Siguro Google Drive kasi malaki to Hindi to tatanggapin ng Messenger. Okay? So, balik tayo ngayon sa lesson. So, imagine nyo, libre yan. Regarding sa Discord ni Hopi Plaka, hindi ko hawak yan. So, hindi ko maibibigay sa inyo libre yan. What you can do,
is purchase the $28-$29 dito sa link na binigay ko. Kung nanonood ka naman ng recorded, doon sa description ng video na to nandun. Ang maganda naman kasi niyan, every time na may update si Hopi Plaka, ayan, tsaka kung talagang matyaga kayo mag-aral, ito. Actually alam ko, nabasa ko na to, 90% nabasa ko na. Maganda siya, no? Very, very interesting. Ang dami ko nang pinanood, inaral, sa totoo guys, noon pa, continuous study ako. Wala akong masabi pagdating dito sa Hopi Plaka. Naaral ko na sa ICT, ah, kinuha ko lang yung importante sa kanya, hindi ko na inaral yung ibang malalalim. Okay? Okay naman, naging ano. Pero yung main strategy ko syempre, hindi mawawala. Which yun yung nasa one-on-one mentorship ko, yung main strategy natin. Although, nakita ko, malakas tong gold batch. Para siyang support and resistance. Tapos, yung totoong fair value gap ang nakikita niya. Okay? So, ito pa, may isa pang example dito. Ayan, down naman to, kung mapapansin nyo. Okay? So, nagkaroon siya ng fair value gap dito. Ito, swept din, ano? Swept na tinatawag. Yan, swept din siya. Okay? Tapos, yung OB, tamang OB to, green. Nasa OB rin niya. Okay? So, bumaba ang presyo, hindi ka mag-short agad. Hintayin mo siyang bumalik sa FB, sabay, TP sa EQ. Nakakasunod? Nakakasunod ba guys? So kung nakakasunod, can you type 3? Kung nakakasunod tayo. Ganyan lang kasimple to. Pero malakas to guys, to be honest. Can you type 3 kung nakakasunod naman tayo? Umabot tayo kanina ng 16, ano? Sir Lorimer, thank you. Sir Harold, si Ma'am Eunice, Robic, Chris, okay, thank you. So, yan lang siya. Now, ito na. Dito tayo sa una, Euro USD na sample. So, ano yung dapat natandaan nyo? Una, 27 ang sensitivity ng power of 3 natin. And then, make sure na nasa 5 minutes ang ating time frame. Okay? Euro USD, GBP, and then gold ang example natin ngayon. Now, una, ganito na lang ang gawin natin. Bagsak muna natin to. Okay. Okay, parang ito, consider natin liquidity sweep din to. Pwede rin ito. Okay, so meron na tayong liquidity sweep. So, may order block na ba tayo sa order blocks? Ito, meron din. Pakita ko lang sa inyo, ito. Ito yung last green candle bago mag-bearish. Tapos, make sure na may bodying tumama. Ito yung body niya. Hindi puro wick lang. Kasi kung puro wick yan, magiging invalid yan. So, may OB, good. So, we are waiting. Tingnan natin kung talagang bababa to and we are waiting sa FBG. Lumabas ba ang FBG? Yes, lumabas. So, ano na lang ang iintayin natin? So, mag-short tayo saan? Saan ang limit order natin? Sa FB. Saan coach ang FB? Ito ang FB natin. Okay? So, tanggalin ko muna to para malinaw. So, ito ang FB natin. FB level. Pero ang entry mo, sa totoo, kung gusto mo, dito talaga, sa rule, no, natin, paano mo malalaman? Wala, nasa ano, ikaw magse-set up, walang pointers, ayan no, 27. Matik na yan, wala kang gagalawin dyan. Sure ball na tama na yun, sensitivity niya. Basta kailangan, ilagay mo siya sa 27. Ayan no, ikaw mamimili power of 3 niya. Okay, so nakuha mo na. Na-set up mo na. So, dito ang entry pagka tumama dito. So, tingnan natin. Okay, tumama na siya doon. Ngayon, saan ang stop loss? Sa high. Ang stop loss. Dito. Dito ang stop loss mo. Dito sa high na to. Okay, now, tingnan natin. So, pumasok ka na dyan.
dapat ang TP natin sa EQ. Okay, tama ba? Bagsak, sapol ang EQ. Tapos, in just ilang ano nun, 5 minutes, teka lang 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 minutes. Ani, 35 minutes, eto tumama siya. Okay? Pero tandaan nyo, hindi laging lumalabas yan. Mahirap. Kanina nung hinahanap ko to. Kaya nga magiging very strict eh. Pero very ano naman, masasabi natin powerful yung trade mo, yung ano mo, ay wala, hindi ako papasok. Ganun lang siya. Ngayon kung meron kang strat na iba pa, pwede rin. Pero yun nga, maging mechanical yung entry mo. Okay? Ako sumisilip syempre New York session, tsaka ano, malay mo lumalabas din minsan sa Asian. Ang sikreto lang diyan, bibigyan ko kayo ng sikreto, i-on mo lang yung FBG. Pagka nakakita ka, uy, may lumabas na FEG, 5 minutes silipin mo, teka, magba-bounce ba to? Tsaka ka mag-entry. Or order. Ngayon, para sa akin, kasi hindi sa libro doon sa original na strat na minodify ko, gusto nila dito nag-e-entry. Kasi nga, may mga parang katulad niyan, minsan mga ganito lang, sinusundot lang niya. Kung gusto mo, dito ka sa literal na FBG, parang yung sa gold batch din mismo. Sa gold batch kasi anything na makikita mo dito Or punta ka sa lower time frame. Okay? So, Euro USD, sample tayo dyan. Now, ito naman tayo. GBP tayo, GBP. Okay. Ito medyo yung liquidity nito para sa akin, hindi ito para sa akin liquidity to. Ito liquidity ito may liquidity sa area na to or pwede ring ito nga liquidity to. Ito liquidity to. So now, order block ang tanong last red candle kasi long tayo may lumitaw na FBG. Ito sapol yung order block at full body siya. Ito, last red candle dito kasi mangyayari nito, tanggalin muna natin. Yung hindi muna siya nag-form ng FBG. Okay. Ayan, okay. Kita nyo dito, wala pa. Hindi pa lumalabas ang FBG. So, kala mo, pabagsak pa. O ngayon, maghihintay ka ngayon. Uy, may lumitaw na FBG. Okay? Dahil may lumitaw na FBG, tanggalin ko muna to. Okay. May lumitaw na FBG. Nasaan yung lumitaw na FBG? Nasa FB level ba? Yes, nasa FB level. Ito siya. Ngayon, dito ang ito yung sinasabi ko sa iyo. Dito ang entry dapat sa yung gilid na to. O ngayon, tingnan natin. Dito ang entry and then saan ang TP? Ang TP natin sa EQ. Ito. Okay, so tingnan natin anong mangyayari. Ayan, kuha niya. Ngayon, medyo mabilis ang galaw natin dito. Hindi mo nakita tong detalyadong galaw ng candle na to. Para lang masilip natin, okay, punta tayo ng 1 minute. Andito yung FBG ng 5 minutes. Tingnan mo magiging galaw. So, susundutin niya, yun. Sabay, angat na siya, papunta siya ng EQ. Ayun na. TP na siya sa EQ. Laging EQ lang ang pupuntahan mo. Hindi siya magiging, depende yan sa margin size mo, pero tandaan nyo yung risk management. So, 5 minutes, GBP USD. Walang specific na RRR dyan. Kasi, sa EQ yan Yung EQ, makikita mo, lalabas na yan, parang ganito lagi siya. Kung dito yan, short pala to, sorry. Palagay ko, magiging isa lang yan. Kasi, nakaano yan ito yung FB, okay, laging sa low lang, and then almost 1:2 yan, 1:1.85. Yan, 1:185 lang, almost 1:2.
Pero walang specific kasi nasa level tayo tumitingin eh, hindi dito sa RRR eh, sa EQ. Okay, yung kanina, eto, tisilipin natin to kung may RR ba. Kung 1.85, magiging ganun nga siya. So, short naman tayo dito. So, nasa ng FB? Okay. FB is this one. 1:85 nga. Eto, kita mo, iba naman. 1:85 nga. 1.85. Bali, pwede na coach mag-abang ng limit order. Oh, yeah. Pwede kang limit order na lalagay mo sa FB. Kaya lang, kasi nga, ako personally, gusto ko ako nag-entry manually para nakikita ko kung talagang magkakaroon ng reversal sa area na yon. Okay? Yan. So, Euro USD, GBP. Meron din tayo gold. Sample natin gold. Okay. So, pero dito, tingnan mo, nagka-FBG pero sa UB. Pero hinagip nyo ng kaunti. Pero nagkaroon pa ng isa pang FBG talagang sa FB level. Okay, puntahan natin to. Ayan, ito. Sundot lang siya ng sundot eh. Kala mo nga, hindi i-respect eh. Okay? May liquidity ba siya? Yes, meron. Ito. Liquidity yan. Okay, may liquidity yan. And then, ang FBG niya, ito ang talagang totoong FBG. Yan yung sinasabi na kagandahan ng may gold batch indicator ni Hopi Plaka. M1 hindi. M5 lang ako talaga. Specific tayo, M5. Kaya lang ako tumingin sa M1 kanina para lang makita ko natin talaga yung galaw kung paano sumundot sa FBG, sabay angat papuntang EQ. Equilibrium yung EQ equilibrium level. Okay? So kung mapapansin nyo, may FBG. So we are expecting babagsak na ito dahil may FBG level. So ayan, hindi pa rin. Tamo? Kaya hanggat ano ka dyan, no? Ikaw, kung gusto mong i-adjust dito, tingnan mo, kung a-adjust mo yung, ano mo, yung trade mo. Ayan, medyo tumagal to. Umabot ng anong oras na to. Yun, sapul na. Okay? Sapul na yung ano natin dito. So, sumapol siya, 18. Pumasok tayo. Tagal, oh. Oras, ang lang. Pero Friday pala kasi to. Hindi. Teka lang, 5 minutes. 5 minutes siya. 24, oh. Friday yan nangyari. Tapos, 18 hours. So, 6 p.m. Nag-start siya ng 11 a.m. Nakano ba ako? 11 a.m. Philippine time. So, Asian session, gumana to. Tanyo? So, hindi lahat. Kaya pinakasimple dyan, ang sikreto dyan, pwede kang mag-abang. Ngayon, guys, isa lang to sa mga strategy. Kasi number one, in one day, pwede kang hindi makakakita nito. Ngayon, kung nakakita ka, tulos, ngayon, ang suggest ko, may alagaan lang kayong pairs. Okay, kung gold, gold ka lang. Kung at least dalawa. Kasi kung lahat yan nahanapin mo, crypto, hindi ko pa siya natatry sa crypto. Medyo mahirap-hirap siguro to sa crypto, pero pwede nyo subukan. Okay, kaya lang ang 27, yan, may mga 27. Kita nyo, hindi lumalabas ang 27 sa crypto. Okay, etong ating gold batch. Ibang approach kasi nito. Mostly kasi itong gold batch level, pang forex talaga rin. Okay, pero huwag kayong mag-alala, baka maglabas na tayo ng EA na pang Bitcoin pero pang forex I mean, pang tickmill. Tingnan din natin 'yon. So far, malakas siya pero hindi siya laging lumilitaw. That's the thing. Hindi siya laging lumilitaw tong ating gold batch. Pero isa 'yan sa strategy na pag-aaralan at ilalabas natin. Sa susunod na webinar by next week na, since medyo need nating magpahinga uli, no? Tsaka medyo mabibisi, no? May kamag-anak na namatay, uwi kaming province. Next week,
focus tayo dito sa gold batch. And then, tingnan mo, halimbawa, kunyari lang, maglalagay tayo ng indicator dito sa mga ginawa natin. Kunyari lang, magagalaw. Ano ba favorite indicator natin? MACD. Tingnan mo kung pagana si MACD. Ayan. Dito ka mag-short, medyo late ka na. 'Di ba? Kung dito ka mag-short. Ngayon, hindi si MACD maganda. Dito sa anong to, sa Euro USD. Pwede ka ngayong maghanap din ng iba pang indicator na baka RSI, mas maganda dyan. Subukan natin yung crossover. Wala. Medyo ano. ah yung black flag kaya natin. Tingnan natin. So, ganyan lang. Baka meron kang pwedeng i-combine. Possible po rin gawin yan. Pero wala akong sinasabing i-combine nyo. Depende yan sa strategy nyo na gusto. Baka makatulong sa'yo. Well, black flag is black flag. Okay. Medyo late na rin. Nagiging late pagka mga indicator eh. Kaya makikita nyo how good is yung gold batch. Nauuna siya sa lahat. Nauuna siya sa indicator kaysa doon sa ano. Ngayon, okay. Now, check ko itong isang favorite indicator ko na Asahi order block. Sa Asahi order block, makikita mo, ito yung liquidity sweep niya. Nagsabi talaga siya na bearish tayo sa 5 minutes. Dito, check ko lang malakas talaga tong Asahi OB natin eh. Ayun, bullish din dito. Nag-confirm. Pero late na yan nung lumabas. Kaya lang, confirmation yan na paangat. So, ibang strategy talaga to. Itong ating gold batch strategy na Asahi gold batch. So, Asahi lang yan. So, recap lang tayo ng mga dapat nating gawin. So, hindi pwedeng natalo ka ng pangalawa, ano ka. Ngayon, hanggang ilang panalo yan? 1, basta nakakakita ka ng criteria, maximum 2, 3. Kaya nga dapat, okay, sakto na yung margin mo. Then, kung matatalo ka, talo. Pero tandaan nyo, pagka naka 2 straight ka na natalo, wag na. May mali doon sa approach mo. Ngayon, daily bias, pwede ka rin tumingin. Bullish tayo, maganda, bullish. Pero I'll be honest to you, no, sa pag-backtest ko nito, pagka lumabas siya, sakto, yung fair value gap sa fair value gold batch level, in 5 minutes, malakas na yun. Okay, malakas na yun. Now, strict ka lang sa 5 minutes and don't forget na yung GB level mo nasa 27. Ngayon, meron din tayong mga strat na 243, ginagamit yan. Sa alam ko sa crypto, nung tinatry ko yan, meron more iba ang GB level niya. Okay, ngayon kailangan may OB, mismong candle body sa OBGV level. And then dapat may fair value gap din mismo sa fair value level ng gold batch. Doon yung entry mo, ang TP, saan ang TP natin? Sa equilibrium. Okay? So I hope klaro sa inyo yan. Don't forget, i-share natin yan sa ating Asahi, yung PDF nito ng free dito sa ating Tickmill Asasiya na GC. So dapat, paano maka-join dito? Register ka lang sa Tickmill under ng Asahi community. Pangalawa, kung gusto nyo talaga ng Discord nila, ng mismong PDF creator nito, author, yung Gumroad, bili ka sa kanila para i-email sa'yo yun. Okay? Malay nyo, maglibre rin ako ng first Discord. Kung may nakita na akong magaling mag-trade palalo nito, alam mo, sabihin natin, tignan ko kung anong pwede kong pa-contest, no? Para may free Discord kayo. Pwede ko kasing i-gift yun eh. Ako magbabayad, i-gift ko sa inyo, bigay nyo lang sa akin yung email address nyo. Okay, pwede nating i-gift yan. Soon, tignan natin, mga next month siguro. Okay, so I hope may tanong kayo. Ito na yung time para mag-ask ng question. Malinaw po ba? Kung klaro sa inyo, ito, can you type 7? Kung hindi naman, papanoorin ko na lang uli yung video nito. Can you type 8?
Gusto ko lang makita kung sino yung nakaintindi o hindi. Kung malinaw, type 7. 5 minutes, yes. 5 minutes lang talaga siya. So 8, dahil kulang pa, papanoorin nyo lang uli yung video, right? Okay. Walang nag-7, walang malinaw pa sa kanila? Wala naman? Anyhow guys, ayan, I hope, no, sabi ko nga sa inyo, mechanical dapat yan. Kung anong criteria, doon lang kayo papasok. Kahit saan yan, kahit yung mga one-on-one o kaya yung mga nag-try ng silver bullet, kung yan ay sinusunod nyo mechanically, plus tamang margin, tamang risk management, malakas, malayo ang mararating. Yun lang yung tip ko, no? Sooner or later, mag-exam kayo sa prop firm. Busy lang yung ating mga coach na nasa prop firm eh. May dalawa tayo pumasa na. So, kailangan ma-practice pa natin. Yes, practice lang, no? And then, andito lang naman ako, libre talaga sa mga ganito. Yun nga lang, yung iba, gusto talaga tinututukan sila, kaya sila nag-one-on-one. Pero I'm not pushing it. Kung may time kayo mag-self-study, wala naman kayong budget, no problem. Ang importante, natututo kayo and self-discipline. Yun yung sikreto lagi dito. Self-discipline and risk management. Don't forget din guys, salamat sa Tickmill. Regular tayong sinusuportahan niya na minomotivate tayo na magturo ng libre. Education, putting trader first. Soon magkakaroon din tayo ng maraming lesson pa. Pinush ko na ngayon yung gold batch kasi nakikita ko, kita nyo, nung nag-gold batch ako, immediately 16. Although, normally naman ganito, 16 to 20 yung nagjo-join, no? Malakas kasi gold batch, maraming na akong napansin ko yan nung nilabas ko to. Ang daming interested. Even yung mga nag-aaral na. So, siguro iisa-isahin din natin yung PDF niyan. Pero may mga tools na kasi, mayroon mga plan sa PDF. Susunod yung strategy na yun. So, ngayon, basta pagka sinabi nating Asasi Gold Batch, ito yon yung 5 minutes natin, no? 5 minutes strat na looking for FBG. Kasi meron pa tayong HIPPO plan, HIPPO strategy, meron pang Einstein strategy. Isa-isahin natin yun. Yung Einstein, di ko ginagamit. Masakit sa ulo si Albert Einstein yata. Okay? Anyhow, marami pa tayong matututunan. And then, soon, baka hingi lang ako ng permiso or hihingi tayo ng tulong sa isang estudyante ni Trader Sis. Napakalakas nung gold power line naman niya. Hingi lang tayo ng permiso sa kanya. Soon tayo doon. So, thank you guys for watching. Kung okay naman kayo, wala kayong tanong, can you type 3 kung okay lahat? Nag-enjoy ba kayo lahat dito sa ating webinar? Okay, thanks Ma'am Jessica, Sir Neil, Lorimer, Chris, Rovic, Lester, Eunice, kung hindi, Donnie Roy, yan, Harold, Hayes, John, Lester, Lorimer, Mac. Okay, so maraming salamat guys. See you again on our next webinar. Next week tayo, mga after February February 3 siguro, after February 3. Kita-kita tayo. Good night.